Si Rosa Villanueva, 38 anos, ay isa sa kakaunting babaeng jeepney driver sa kanilang probinsya. Kilala siya sa pagiging matapang, mabilis magmaneho, at hindi umiiwas sa biyahe kahit madilim o umuulan. Ang ruta niya ay patungo sa isang liblib na bahagi ng bundok, isang daan na hindi halos dinadaanan kapag gabi. Karamihan ng driver ay umiiwas dito. Pero para kay Rosa, trabaho lang at kailangan niyang kumita. Hanggang isang araw sinimulan siyang babalaan ng mga regular niyang pasahero. "Rosa," sabi ng isang matandang babae na araw-araw sumasakay, "mag-ingat ka sa 3 hintuan na may matandang puno sa gilid." "Ano pong meron doon?" tanong ni Rosa. "Huwag kang magbukas ng pinto kapag may sumenyas na sumakay, lalo na kung walang ibang tao sa paligid." "Bakit?" "Dahil may sumasakay diyan tuwing madaling araw, pero hindi nagbabayad at hindi mo dapat pilitin." Umiling si Rosa, medyo natawa. "Ay naku, baka pasahero lang na nagtatago sa dilim." Ngunit hindi tumawa ang matanda. Nakatitig ito sa kanya, seryoso, tila may gusto pang sabihin, ngunit pinili ng manahimik. Kinagabihan, nagbiyahe si Rosa. Tahimik ang daan, puro puno at makapal na damo sa magkabilang gilid. Tila walang bahay o tao sa paligid. Pagtapat niya sa unang hintuan, nakita niya na walang ilaw, walang tao, wala kahit hayop na gumagalaw. "Walang sasakay dito," bulong niya. Pagkatapos ng ilang segundo, may humampas na presensya sa hangin, hindi tunog, pero ramdam sa balat. Parang biglang naging malamig ang loob ng jeepney. Hindi niya binuksan ang pinto. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho. Sa side mirror, nakita niyang kahit walang tao sa hintuan, parang may aninong umuupo sa mismong upuan sa tabi ng poste. Hindi gumagalaw, hindi humahabol, parang nakamasid lang. Sa pangalawang hintuan, mas malala ang naramdaman niya. Ang jeepney ay tila humahaba ang anino sa loob, kahit walang pasahero. At mula sa gilid ng mata ni Rosa, may tila kulay itim na hugis na parang nakayuko sa likod ng jeep. Nang harapin niya ito, wala. Tumigil ang jeep sa hintuan dahil sa pababang kalsada. Habang nakapreno, tila may biglang pagbigat sa likod ng sasakyan. Hindi naririnig, ngunit ramdam ng suspension na parang may sumakay. Naramdaman ni Rosa ang mabigat na paghinga sa batok niya, bagaman walang tao sa likod. Pinilit niyang huwag tumingin. "Hindi ako matatakot," bulong niya sa sarili. Pero tumakas ang malamig na pawis sa noo niya. Sa ikatlong hintuan, ang pinakakilalang bahagi ng daan ay may isang matandang punong akasya na nakayuko sa mismong tabi ng waiting shed. Madilim, makapal ang ugat sa lupa, at parang may mga hugis na gumagalaw sa lilim nito. Nang malapit na si Rosa, napansin niyang lahat ng regular niyang pasahero ay tila nag-aantanda habang papalapit sa lugar na iyon. Nakatungo sila, hindi humihinga ng malalim, hindi tumitingin sa bintana. Nagsalita ang isa sa kanila, halos pabulong. "Rosa, kapag may sumenyas dyan, huwag kang titigil." Habang bumabagal ang jeepney, biglang lumabas mula sa dilim ang isang figura. Mukha itong tao, payat, nakasuot ng lumang damit, mahaba ang buhok, ngunit nakayuko ang ulo. Ang kamay nito ay nakataas, kumakaway na tila humihingi ng sakay. Ang baryo ay walang ilaw, walang ibang tao sa paligid. Rosa ay humawak ng mahigpit sa manibela. "Hindi tao yan," bulong ng isa sa mga pasahero. "Pero nagsenyas siya," sagot ni Rosa. Nananatili ang takot sa leeg niya. "Kung titigil ka ngayon," sabi ng matandang babae, "hindi lang siya ang sasakay." Nagpatuloy ang jeepney. Hindi huminto si Rosa. Ngunit habang umaandar sila, napansin niyang may mabigat na presensya sa bubong ng jeep. Parang may nakasabit at nakasunod sa kanila. Walang tunog, walang galaw, pero ramdam niya ang bigat. Pagpunta nila sa isang mas maliwanag na bahagi ng daan na wala ang presensya, nakahinga siya ng malalim.
Bakit po ba ayaw niyong pagsakayin iyon? Tanong niya sa mga pasahero. Tumugon ang matanda, puno ng bigat ang boses. Dahil ang sumasakay diyan ay hindi taong nakatira sa baryo. Hindi mo siya makikita ng malinaw. Ngunit kapag pinapasok mo siya sa sasakyan, hindi na sa destinasyon ang punta niya. Saan po? Sa driver at sa bahay ng driver. Napalunok si Rosa. At bakit hindi siya nagbabayad? Dahil hindi mo kailangan ang pera niya. Kapag tinanggap mo ang pamasahe niya, magiging parte ka ng mundo niya. Kinabukasan, nagtanong si Rosa sa barangay tungkol sa 3 hintuan. Ang mga sagot ng matatanda, pare-pareho. May nawawalang mga tao diyan. May mga driver na hindi na nakita pagkalipas ng ilang araw. At ang huling nagbabae na driver, hindi umabot ng 1 buwan. Bakit po? Dahil may sumasakay sa jeep niya tuwing madaling araw. Isang nilalang na nag-aabang ng taong magbibigay daan. Gabi ulit. Oras ng biyahe, nadala niya ang lahat ng babala, pero kailangan pa rin niyang magtrabaho. Pagdating sa unang hintuan, hindi siya tumigil. Sa pangalawa, hindi rin. Pero pagdating sa ikatlo, hindi niya inaasahan ang pangyayari. Habang papalapit, hindi isa, kundi 3 figura ang lumabas mula sa lilim ng akasya. Nakasabay sila sa kalsada, nakakadena ang mga anino sa lupa. Nakasenyas silang lahat na tila humihingi ng sakay. Rosa ay kinilabutan. Hindi lang isa ang umaangking sumakay, kundi 3. At sabay-sabay silang nakatingin sa kanya kahit nakayuko ang ulo. Ang mga pasahero sa jeepney ay nagtakip ng kanilang mga mata. Nagpapatuloy ang jeep. Ngunit habang lumalampas siya, isang malamig na hangin ang sumabay sa bintana niya. At doon niya napansin, mula sa loob ng side mirror, sa pinakadulong bahagi ng jeepney, may nakaupo na sa pinakahuling upuan. Hindi tao, hindi hayop. Isang figura na nakayuko, hindi gumagalaw, pero malinaw na naroon. Hindi niya nakita itong sumakay at hindi niya naramdaman. Pero halata na ito ay hindi pasahero kanina at dahan-dahang itinaas ng nilalang ang ulo. Tila inaamoy ang hangin sa loob ng jeep, papunta sa direksyon ni Rosa. Simula noon, tuwing dumaraan si Rosa sa kalsadang iyon, palagi siyang may nararamdamang malamig na presensya sa huling upuan, kahit wala siyang nakikitang tao. At kapag lumalagpas siya sa punong akasya, ang presensyang iyon ay dahan-dahang nawawala, hindi nagbabayad, hindi nakikisakay, pero palaging nandyan at palagi siyang inaabangan sa susunod na biyahe.